Ngayon naman dumako po tayo sa panibagong objective, ang objective number 3 para sa RPMS for next school year. Ito po, yung objective number 3 ay same lang din po last school year. So importante po na ma-maintain po natin or mas ma-enhance pa yung ginawa natin last year para sa darating na school year. Ang objective number 3 natin ay applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Narito po yung mga key terms na kailangan nating tandaan. Yung iyong lesson plan ba kapag magpapacheck ka na sa inyong rater or sa inyong master teacher or sa inyong school head or department head, yung mga activities ba na ginawa mo ay papasok sa nakaka-develop ng critical thinking ng mga estudyante? For example, meron kang ginawang mga activities. Ito ba ay nakakapag-promote ng critical thinking ng mga estudyante? Mapapaisip ba yung mga estudyante kapag pinagawa ko itong mga activities na to? Kapag creative thinking naman, yung mga output ba or yung task na pinagawa mo ay makakapag-develop ba yung iyong mga estudyante ng magagandang output out from that task na binigay mo? So kailangan magkaroon tayo ng self-reflection bilang mga teachers kung talagang nagre-reflect nga yung mga key terms dito sa objective number 3 sa inyong lesson plan. And creative thinking as well as higher order thinking skills. Kapag sinabi nating higher order thinking skills, hindi po tayo dun lang sa literal level or sa mababang level ng mga pagtatanong natin sa mga estudyante. Importante, pataas yung level ng pagtatanong natin sa mga estudyante o kaya varied. Pag sinabing varied, iba-iba. Depende sa context, depende sa lesson, at depende sa kakayahan ng ating mga estudyante. Kailangan ba kapag slow learners, mabababang level at hindi nagagamitan ng higher order thinking skills? Okay. Kapag mga struggling learners, yes, kailangan pa rin po silang ma-expose, lalong-lalo na sa higher order thinking skills. Dapat masanay din po sila paunti-unti hanggang sa matuto po sila na gamit-gamit itong higher order thinking skills. Paano to ini-implement doon sa lesson plan? Simple lang po, no, para sa mga proficient teachers, yung way of questioning ninyo, yung guide questions na binibigay ninyo sa inyong mga discussions, yung guide questions na ibibigay ninyo pagdating doon sa inyong mga activities, pagdideepen ng mga activities at mga task, at pagdideepen ng mga answers mismo ng mga estudyante through formative assessment, ay pwede po nating ipasok ang higher order thinking skills. Nagkaroon po actually ng training regarding po sa HATS. Nagkaroon na po yan, unti-unti na po yan from national, regional hanggang division po. Magkakaroon ng rollout regarding dito dahil nagkaroon nga po ng mga training yung ating mga supervisors regarding dito. At mag-antabay po tayo sa rollout po at sa echoing po ng specific na topic for higher order thinking skill. At least po ngayon, meron na kayong specific lang na idea kung paano po siya i-integrate for this coming school year.